Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo mga kababayan, no? At pindutin ang bell button para lagi kang ma-notify sa bawat maiinit na video na ating ina-upload araw-araw. So ayun na nga mga kababayan, no? Grabe, minamadali na nilang mapa-impeach si BP Sara Duterte mga kababayan, no? Grabe mga kababayan, itong mga bayarang congressman mga kababayan, overtime sila sa kanilang assigned task mga kababayan. Ang siraan ang imahe ni BP Sara Duterte at mapa-impeach si BP Sara sa kanyang posisyon mga kababayan, no? So naghain pa nga sila ng pangatlong impeachment complaint mga kababayan, no? Para kay BP Sara Duterte, ang mga grupong umano ng pare, no? At ngayon mga kababayan, pinupush nilang aksyonan na agad at masipa itong si BP Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente mga kababayan, no? Alatang planado talaga lahat ng mga nangyayaring ito mga kababayan. So isipin niyo mga kababayan, no, ang mga nangyayari sa dinami-dami ng government agency na may confidential funds mga kababayan, ay si BP Sara lang ang kanilang ginigipit, no? Kung hindi ito pamumulitika at paninira ang kanilang ginagawa, bakit si BP Sara lang mga kababayan, no? Bakit hindi nila imbestigahan, no, at ipatawag din itong si PBBM mga kababayan na binulgar ng COA, no? Na si PBBM pala ang may pinakamalaking winaldas na pera sa confidential funds mga kababayan, no? At naging pinakamalaking gastos pa ito sa kasaysayan ng ating gobyerno, no? Tingnan niyo mga kababayan, 'di ba wala lang silang imik, no? Dahil nga mga kababayan ay bayad itong mga ah, congressman na ito, mga kababayan, no? Binayaran itong mga congressman na ito para manggulo at manira diyan sa kongreso at sa gobyerno, mga kababayan. Dating mga NPA ni naman ng mga 'to. No, tingnan mo si itong si Raul Manuel, mga kababayan, itong si Franz Castro at iba pa, no? Tuta sila nitong si Romualdez mga kababayan dahil ambisyoso nga itong si Romualdez, gusto nang maging vice presidente kaya pinapa-impeach itong si BP Sara Duterte mga kababayan, no? Ah, Hindi sila nagpahiring kay PBBM mga kababayan dahil ang binayad sa kanila ay para siraan lang si BP Sara Duterte, mga kababayan. So ito, panoorin natin ito mga kababayan, no. Etong pag-urge nila, no. Minamadali nilang aksyonan na at ma-impeach na etong si BP Sara Duterte, mga kababayan. Lawmakers from the Makabayan Bloc are urging the House of Representatives to now act on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. In a joint statement on Friday, December 20, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, and Kabataan Party List Representative Raul Manuel say So yun mga kababayan, yung mga party list na yan, dapat mabuwag na yan eh. Yung mga party list na yan mga kababayan, ay mga pro NPA yan mga kababayan, no? Nagkaroon pa ng posisyon etong mga NPA na ito sa pamamagitan ng mga party list na yan mga kababayan, no? Ito, tingnan nyo ang kanilang sinabi mga kababayan, no? We the Bayan Bloc representatives welcome the filing of the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte by religious groups, priests, and lawyers. This further strengthens the call for the accountability regarding the questionable use of confidential funds, mga kababayan, no? Confidential funds nga mga kababayan, questionable daw. Bakit hindi nila question etong si PBBM mga kababayan, no? Kung hindi sila naninira lang, no, sa dinami-dami ng confidential funds, na may mga ahensyang may confidential funds, ay bakit si BP Sara lang, mga kababayan? the third impeachment complaint against Duterte bolsters the call for accountability, particularly regarding issues with confidential fund expenditures. Castro says Duterte's alleged misuse of public funds should not be overlooked. Ito pang si Castro mga kababayan, no, convicted pero nakaupo sa kongreso. Nakakahiya mga kababayan, no. NPA itong ginagamit, ACT Teachers Party List, pero anong ginagawa mga kababayan? Hindi para sa teachers kundi panggulo dun sa kongreso.
For Brosas, letting days pass without action from the House leadership on the three impeachment Eto complaints pa, against Gabriela, Duterte leads to another day of kilalang impunity. NPA party list ito mga kababayan. No? Sabi niya, ang bawat araw na dumadaan ay hindi natin ito inaksyonan ay another day of impunity. The Filipino people deserve to know the truth about how their hard-earned tax money was spent. Totoo yan, kabayan. No? Deserve nating malaman. Pero dapat mga kababayan, yung mga pangungurap nila sa pamamagitan ng AKAP, sa pamamagitan ng DPWH na kinukuha yung pondo mga kababayan at yung mga ginastos ni PBBM mga kababayan na history in the making, no? Pinakamalaki sa buong kasaysayan ng Philippine government ang ginastos ni PBBM mga kababayan. Bakit ayaw nilang paimbestigahan yon, no? According to Brosas, their group is calling on the House leadership to immediately act on all three impeachment complaints at the soonest possible time. On December 2, 16 representatives of civil society organizations went to the office of House Secretary General Reginald Velasco to file the first impeachment complaint against Duterte. The petitioners were accompanied by former Senator Laila de Lima, while Akbayan Party List Representative Percival Sendanya endorsed the complaint. Tingnan niyo mga kababayan, no? Laila de Lima, kilalang dilawan yan mga kababayan. At mga dilawan, magkalaban ng Marcos yan. Pero ang nangyayari ngayon mga kababayan, sanib puwersa sila. Di ba? Kasi nga mga kababayan, sobrang lakas at sobrang mataas ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya nagsanib puwersa silang mga kababayan kahit hindi din naman sila magkakampi, no? Para mapabagsak itong si BP Sara Duterte mga kababayan. At napakadelikado yung gusto nilang mangyari mga kababayan dahil alam natin malaking gulo ang mangyayari dito at baka magka-martial law pa, people's power mga kababayan dahil hindi naman papayag ang libu-libong mga Pilipino na bumoto dito kay BP Sara Duterte na ipa-impeach nila mga kababayan dahil sa According kanilang to De Lima, ambisyon. the complaint mentions claims that Duterte was responsible for confidential fund misuse, the vice president's threats against ranking government officials, and her supposed involvement in extrajudicial killings when she was Davao City Mayor. Progressive groups led by Bagong Alyansang Makabayan filed another impeachment complaint against Duterte on December 4, with betrayal of public trust used as an article of impeachment. The groups accused Duterte of committing what they described as the highest form of treachery through betrayal of public trust by misusing and Betrayal of public trust. Pero nakikita naman natin yung buong sambayan ng Pilipino, mga netizens sa social media, suportado, no? Suportado at believe sa mga Duterte. Paano nila nasasabing betrayal of public trust, no? abusing confidential funds amounting to 612.5 million pesos. 612.5 million pesos ang nagastos ni BP Sara sa confidential funds mga kababayan. Pero yung kay President Bongbong Marcos, nasa 4 billion mga kababayan, no? O bakit hindi nila pa-imbestigahan yan? The third petition filed by religious leaders was submitted to Velasco's office on Thursday, December 19. The third complaint accuses Duterte of culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and betrayal of public trust. Ito mga kababayan, planado isa to sa plan nila mga kababayan. Magsasampa ng unang impeachment, pangalawa hanggang sa tatlo, no? Tapos i-urge nila. Ngayon, naglabas sila ng survey mga kababayan na sobrang tumataas na daw ng survey trust ratings ni Martin Romualdez, Cheese Escudero at kay President Bongbong Marcos at bumababa na daw kay BP Sara, no? So isa sa plano nila yan mga kababayan na linlangin ang taong bayan para hindi sila malata pagka ginawa nila ng impeachment na, no? Biglang i-impeach nila si BP Sara Duterte mga kababayan at ipapalit si Martin Romualdez or si Cheese Escudero mga kababayan. Grabe. So, ganun sila kadesperado mga kababayan, no? At ganun sila ka walang hiya, no? Panggulo lang sa ating bansa mga kababayan, no? Wala na silang nagawang matino kundi ang manira lang at ipa-impeach itong si BP Sara Duterte mga kababayan, no? At panigurado naman mga kababayan pagka ginawa nila yung impeachment, no? At i-ano talaga nila mga kababayan, ipupush talaga nilang ma-impeach si BP Sara Duterte ay paniguradong gulo
ang mangyayari mga kababayan. Lalo-lalo na sa Mindanao at Visayas na buong-buo ang suporta ni BP Sara Duterte, ng taong bayan kay BP Sara Duterte, no? At napakarami pang mga Pilipino saan mang sulok ng mundo mga kababayan. So, grabe itong ginagawa nila ngayon mga kababayan, no? Itong si PBBM na hindi natin alam mga kababayan na parang naging puppet ni Martin Romualdez at yun nga mga kababayan, wala tayong nakitang matinong plano, hindi man lang ma-address yung issue sa China at na pinaharas ang ating teritoryo at yun lang, puro paninira sa mga Duterte ang kanilang pinufocus ngayon mga kababayan. So anong masasabi mo dito mga kababayan? Mag-comment at i-share ang video na ito para mapanood ng marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat sa suporta sa News Info page hanggang sa susunod natin na video.